Pagpatak ng buwan ng Setyembre, ramdam ng Pasko sa Pilipinas. Ang iba, di na magkanda-ugaga sa pag-iisip ng ireregalo. Samantalang iba naman ay sabik ng matikman muli ang mga pagkain tuwing Pasko lang nagsisilabasan. Sa Imus, Cavite, nadiskubre namin ang tindahan ng bibingka at puto bumbong na talaga namang amoy pa lang ay busog ka na. Ako po ay nagtitinda ng bibingka at puto bumbong within 20 years na. Naisipan naming mag-asawa na magtayo ng kaprasong negosyo. At ito nga, ang aming bibingka at puto bumbong na sa tulong ng may kapal ay medyo umasenso ng konti. At naging katulong ko sa pagpapaaral ng aking mga anak. Nang naisipan naming mag-asawa na magtayo ng negosyo, ayun nga, na umpisa kaming dalawa ang nagluto talaga. Nakakatuwa nga kasi minsan hilaw, minsan sunog, hanggang sa na-perfect namin. Kahit matanda na si Tatay Victoriano, patuloy pa rin siya sa paggawa at pagbenta ng bibingka at puto bumbong. Hinahanap-hanap raw kasi ito ng kanyang mga suki. Authentic po yung puto bumbong ni Tatay. Kasi puro siyang malagkit, wala pong halo. Inaabangan ko po ito lagi, taon-taon. Kasi sarap ng puto bumbong nila Tatay 20 years ko na po ito kinakain. Suki-suki po kami. Mula nung sila nag-umpisa, suki na po ako nila. Dahil sa hirap ng buhay, maagang minulat ng mga mag-asawa ang kanilang mga anak sa paghahanap buhay. Pag bakasyon, kailangan namin magtinda. Kaming dalawa, nagtitinda kami ng barbecue. Kung ano-ano. Ano pa lang kami, elementary pa lang kami yon. Para pagdating ng pasukan kami bibili ng gamit namin. Sa halagang 40 pesos, may isang balot ka na na puto bumbong. Samantala, ang isang kahon ng bibingka ay 120 pesos. Masarap na, mura pa. Sa aking mga customer, mga kaibigan, kababayan, meron po tayong forever dito sa puto bumbong. Saktan sa Cavite naman, amin natagpuan ang isang mag-asawa na 30 taon na nagbebenta ng kastanyas. October pa lang, hinahanap na yan. Tinatanong na agad yan. O ano, kailan ang kastanyas nyo? Kasi, minsan lang dumating to sa isang taon. Kasi season lang to Pagdating ng January, wala na. Hanggang katapusan lang talaga ng December yan. Nakapanayam namin ng isang food historian. Ito ay para maipaliwanag kung bakit nga ba ay may mga pagkaing patok lamang tuwing Kapaskuhan. So, ang kastanyas o chestnut ay hindi naman talaga endemic yun or likas sa atin, no? Kaya nagkaroon ng kastanyas o ng chestnut sa ating bansa, dala ito no, ng impluwensya ng mga mananakop na Espanyol nung dumating sila sa atin. Nakita rin naman ng mga Pilipino, no, ng mga nagtitinda, ng mga vendors na kapag panahon ng simbang gabi, Misa de Gallo, no? Na maraming nagtutungo sa simbahan. At syempre, kung gusto mo ng pagkakakitaan, ito yung mga ititinda mo. Itong puto bumbong at saka bibingka, kung titingnan natin, nagkaroon din siya ng pagbabago, no? Nung dumating yung mga mananakop na Kastila, bunga na rin ang kanilang impluwensya. So, natuto tayong maglagay halimbawa ng toppings like itlog na alat, sa ibabaw, keso, maaari ding lagyan ng mantikilya. Ipinaliwanag din sa amin ng isang nutritionist kung ano ang mga benepisyo at mga dapat tandaan kapag mahilig kumain ng mga pagkain ito. Mayaman ang kastanya sa vitamin C. Actually, yung raw pa lang yan, yung half cup ng iyong kastanyas ay mayaman na sa vitamin C. Around 35 to 45% ng kinakailangan mo na vitamin C. Pwede mo makuha dito. Ang bibingka at saka yung puto bumbong, no, kung titingnan din yung kasi yung pagkakagawa sa kanya, medyo mataas yung asukal. Ito, medyo glutinous rice ito. So, ingat-ingat po sa mga taong diagnosed na ng diabetes. Pero kung kayo po ay mga nasa normal pa ang inyong mga blood sugars, mga fasting blood sugar ninyo, okay lang naman ang 1 to 2 servings per day. Anything that is too much could be bad for your body. Mga kapatid, sana hindi lang sa pagkain kayo nabusog. Naway,
nabigyan din namin kayo ng sapat na kalaman tungkol sa mga pagkaing Pinoy na karapat-dapat tangkilikin tuwing Pasko. Ngayong Pasko, hiling namin ang magandang kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino at sa paparating na bagong taon.